Maagang pumasok sa Severino Vergara o mas kilala sa tawag na Sevi, kahit 6:00 pa lang ng umaga. Hunyo pa lang pero parang Agosto na sa lagkit ng hangin. Basa ang batok niya habang tinatahak ang maalikabok na eskinita papunta sa pampublikong high school sa Quezon City. May bitbit siyang lumang backpack na may nakasabit na keychain na bigay ng nakababata niyang kapatid. "Uy, Vergara!" sigaw ni Jomar mula sa likod. "Dito ka, may bago raw tayong kaklase." "Talaga?" Umupo si Sevi sa karaniwan niyang pwesto sa gitnang hanay. "Babae ba?" "Syempre, excited ka na agad," pangaasar ni Lian, sabay hampas ng ballpen sa balikat niya. "Kapag babae talaga, akala mo naman kumikinang ang mga mata. Baka mamaya may bago ka na namang crush." Ngumisi si Sevi. Bakit? Okay lang naman yun ah. Wala naman akong niloloko. Hindi ko naman ginagawang girlfriend. Saka bawal bang magkaroon ng maraming crush? Kapag kayong mga babae pwede. Unfair nyo naman." Tumawa ang mga kaibigan niya. Ganon siya palagi, maingay, palabiro, parang walang inaalalang problema. Sa totoo lang, gusto niya ang pakiramdam na magaan ang paligid kapag nandyan siya. Ayaw ni Sevi ng tahimik. Bandang 7:30, nagsimula nang magsipasok ang iba pa niyang kaklase. Lalong uminit ang silid. "Uy, may narinig ako!" bulong ni Jomar, bahagyang yumuko para hindi marinig ng iba. "May issue raw yung bagong lipat." "Anong issue?" tanong ni Sevi, pero hindi siya masyadong interesado. "Alam mo, kalalaki mong tao, sobrang tsismoso mo." "Nanaksak daw ng lapis sa dati niyang school," dagdag pa ni Jomar. "Ano?" Napatawa si Sevi. "Grabe naman, talaga. Ano kayang pakiramdam ng matusok ng lapis?" Umismid si Jomar. "Ewan ko sa'yo, Sevi. Pero seryoso kasi. Hindi ko alam kung totoo ah. Pinsan daw ng kaibigan ni Carl ang nagsabi. Palaaway raw ang transfer na magiging classmate natin." Napailing si Sevi. "Ang bilis nyo sa mga ganyan ah. Baka naman kaya nangaaway kasi nadihado. Huwag kayong mangialam dyan. Baka lumipat na rito para magbagong buhay. Tapos pagchichismisan nyo pa." Bago pa makasagot si Jomar, biglang tumahimik ang mga kasama niya sa silid. Napalingon si Sevi sa unahan. Nakatayo sa may pintuan ang isang babae. Hindi agad nakareact si Sevi. Parang sandaling bumagal ang galaw ng lahat. Ang pag-ikot ng bentilador, ang pagpitik ng ballpen, pati na rin ang sariling tibok ng puso niya. Mahaba ang buhok ng babae, tuwid at medyo basa pa. Nakasuklay ng maayos habang nakalugay sa likod. Malinis ang uniform at halatang bago. May hawak itong folder at bag sa likod. Hindi ito ngumiti, hindi rin ito tumingin sa kahit kanino ng diretsyo. Dumaan lang ang mga mata sa silid na para bang nakakainip ang lugar para rito. "Good morning," mahina nitong sabi. "Class?" sabi ng advisor nila na si Ma'am Gutierrez na kakapasok lang din. "We have a new student. Please introduce yourself." Bahagyang lumapit ang babae sa harap. Ramdam ni Sevi ang mga matang nakatutok dito na mapanuri, mausisa, at may ilan na mapanghusga agad. "Ako po si Naomi Ledesma," sabi nito at mas malinaw na ang boses. "Galing ako sa ibang school sa Novaliches." Bumulong si Jomar sa kanya. "Titig na titig ka, Sevi. Type mo." "Shh!" Awat niya dahil gusto niyang boses lang ni Naomi ang kanyang marinig. "Okay, Naomi," nakangiting sabi ng teacher. "Pwede kang umupo malapit sa bintana, doon sa bakanting upuan." Katabi ng bintana, sa hilera na bahagyang likod ng pwesto ni Sevi. Habang naglalakad si Naomi papunta sa upuan, parang may dalang sariling mundo ang bawat hakbang nito. Umupo si Naomi, inilapag ang folder. Hindi man lang tumingin sa kaliwa o sa kanan. "Grabe, ang ganda." Mahina pero malinaw na sabi ni Jomar. Hindi sumagot si Sevi, pero nairita agad siya kay Jomar. Maganda nga si Naomi, pero gusto niyang siya lang ang makapansin. "Hindi ba may girlfriend ka na?" Paalala niya kay Jomar. "Kaya wag kang bumoses dyan."
Saglit siyang sumulyap kay Naomi. Pero hindi maingay ang tipo ng ganda na meron siya, Jomar. Hindi naman mukhang palaban at nanunusok ng lapis. Baka naman mali ang chismis nyo. Hindi alam ni Sevi kung bakit bigla siyang nainis doon. Hindi pa niya kilala si Naomi, pero parang gusto niyang itulak palayo ang kwento na yon mula rito. Vergara! Tawag ng teacher nila. Napabalik siya sa kasalukuyan. Yes, ma'am. Since ikaw ang may pinaka-kompletong notes sa English last quarter, pwede mo bang ipahiram kay Naomi? Nahuli siya sa orientation. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Sevi. Sige po ma'am. Naramdaman niyang biglang uminit ang kanyang tenga. Ngumiti ang teacher kay Naomi. Naomi, you can copy from him later. Opo, sagot nito. Saglit nagtagpo ang mga mata nila. Doon siya tuluyang napahinto. Hindi galit ang mga mata ni Naomi. Hindi rin malambing, may kung anong pag-iingat lang talaga. Parang laging nakaabang sa posibilidad na may mangyayaring hindi maganda. Umupo ulit si Sevi, pero hindi na siya makapag-concentrate sa lesson. Naririnig niya ang sariling paghinga. Nararamdaman niya ang bawat galaw sa likod niya. Ang pag-flip ng notebook ni Naomi, ang maingat na pagsulat. Pagkatapos ng klase, hindi na siya naghintay pa. Tumayo siya at binalingan ng likod. Hi, Severino Vergara, but you can call me Sevi. Bahagyang tumingala si Naomi. Naomi, napangiti si Sevi. Alam ko, narinig ko kanina. Nagkatinginan lang sila ni Naomi at hindi man lang ito ngumiti. Napahimas tuloy siya sa batok. Eto nga pala yung notes, sabi niya sabay abot ng notebook niya. Medyo magulo yung sulat ko, pero kumpleto yan. May mga small notes pa para mas maintindihan ang topic. Tinanggap yon ni Naomi. Salamat. Pwede mo namang iuwi kung gusto mo. Dagdag pa ni Sevi. Basta ibalik mo bukas. Tumango lang ito, pero gusto niya pang tumagal ang usapan nila. Hindi siya sanay sa ganoong katahimikan. Karaniwan kapag kinausap niya ang isang babae, may ngiti, may kilig at mga biro. Kay Naomi, wala siyang gaanong masabi. Parang bawat salita ay sinusukat muna bago ilabas. Habang nagsusulat si Naomi, napansin niya ang sulat kamay nito. Maayos, pantay, kahit na mukhang nagmamadali. Ang ganda ng handwriting mo, nasabi na lang ni Sevi. Sobra na agad sa pagpapapansin sa bago niyang crush. Huminto ang kamay nito. Normal ko lang nasulat to. Hindi parang calligraphy. Ang ganda-ganda. Saka buti, naintindihan mo ang notes ko. Para pa namang kinahig ng manok yan. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Naomi. At doon, may kung anong sumabog sa loob ni Sevi. Parang paputok sa malayo na nagdidiwang para sa kanyang kaligayahan. Sevi! Biglang singit ni Lian at sumulpot sa gilid. Tara na sa kantin! Susunod ako! Sagot niya na lang, ayaw pang iwan si Naomi. Umalis si Lian pero hindi nawala ang tingin kay Naomi. Halatang sinusuri nito ang transferee. Naomi, sabi ulit ni Sevi. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Tumigil ito sa pagsusulat. Okay, may gusto siyang itanong. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyari dito sa dating school. Kung may katotohanan ba na nanusok talaga ito ng lapis. Pero hindi niya ginawa. Natatakot si Sevi na baka kapag tinanong niya, tuluyan itong magtayo ng mas mataas na pader. Sige, sabi niya sa huli. Copy ka lang and welcome. Simula noon, gusto niyang marinig ang boses nito ng mas malakas kaysa sa bulungan ng klase. Basta ang alam ni Sevi, may bago na naman siyang crush. Unang araw pa lang, sinabi na ni Sevi sa sarili na nagkataon lang. Nagkataon lang na pareho sila ng ruta. Nagkataon lang na pareho silang naglalakad palabas ng gate ng sabay. Nagkataon lang na nakita niyang tumingin si Naomi sa kaliwat kanan bago tumawid. Hawak ng mahigpit ang strap ng bag nito. Doon ka ba sa terminal ng Litex? Tanong ni Sevi, kunwari kaswal habang naglalakad sila palabas ng eskwelahan.
Saglit siyang tinapunan ng tingin ni Naomi. Oo, same. Mabilis niyang sagot, sabay ngiti. Doon din ako. Hindi yon kasinungalingan, pero hindi rin niya laging sinasabayan ang mga kaklase pa uwi. Madalas nauuna siya o kaya nahuhuli dahil tambay pa sa court. Pero ngayong araw, iba. Naglakad sila ni Naomi ng may pagitan na isang hakbang. Hindi magkalapit, hindi rin naman sobrang layo. Anong oras kang umalis kanina? Tanong ni Sevi, pilit na naghahanap ng topic. After dismissal lang, sagot ni Naomi. Hindi ka sumama sa iba? Umiling ito. Hindi pa ako masyadong kilala. May kung anong kumirot sa kanya roon. Hindi nga ito masyadong nakikipagkaibigan. Kilala na kita. Biro ni Sevi. So, pwede ka nang sumama. Saglit siyang tiningnan ni Naomi. Hindi ito ngumiti pero hindi rin naman umiling. Nauuna ako bumaba, sabi ni Naomi habang pumipila. San ka ba? Tanong ni Sevi. Bandang batasan. Mahina siyang tumawa kahit wala namang nakakatawa sa sagot nito. Ako medyo lagpas pa. Tumango lang ito. Sumakay sila sa parehong jeep. Sa gitna sila naupo, magkatabi dahil yun na lamang ang bakante. Ramdam ni Sevi ang init ng braso ni Naomi sa tabi niya. Hindi sila magkadikit, pero sapat lang ang lapit para maramdaman niya ang presensya nito. Tahimik ang biyahe. May tumutugtog na lumang OPM sa speaker ng jeep. May batang umiiyak sa unahan. Sanay ka na ba dito? Tanong bigla ni Sevi. Saan? Tanong ni Naomi. Sa school. Saglit itong nag-isip bago sumagot. Okay lang. Pagdating sa bababaan nito, tumayo si Naomi. Una na ako. Sige, sabi niya. Ingat. Bumaba ito at hindi na lumingon. Pero mula sa loob ng jeep, hindi inalis ni Sevi ang tingin hanggang sa mawala ito sa gilid ng kalsada. Kinabukasan, hindi na yon nagkataon. Hinintay niya talaga. Nagkunwari siyang may inaayos sa bag habang unti-unting nagsisilabasan ang mga kaklase. Nakita niyang tumayo si Naomi. Tahimik pa rin na nag-aayos ng gamit. Tara, sabi ni Sevi na parang natural lang. Hindi na ito nagulat. Sige, at doon nagsimula ang routine nila araw-araw ni Naomi. Araw-araw, sabay silang naglalakad palabas ng gate. Sabay pumipila at sabay sumasakay ng jeep. Mas okay na may kasabay, sabi niya minsan. Ang daming snatcher kasi dito. Hindi naman ako mukhang may pera, sagot ni Naomi. Hindi mo sure, baka isipin nila mayaman ka. Bakit naman? Tanong nito. Napangiti siya. Ang linis mo kasi lagi tingnan. Ang ganda-ganda mo pa, Naomi. Napailing na lang ito. Napailing ito pero may bahagyang pag-angat ulit ng labi. Unti-unti, mas dumadalas ang usapan nila. Alam mo ba? Kwento ni Sevi isang hapon habang naglalakad sila. Nanalo kami sa Barangay League last summer. Ako ang top scorer. Napatingin si Naomi sa kanya. Hindi halata. Ang yabang mo lang yata. Ang daldal mo kasi. Akala ko hindi ka seryoso sa basketball. Napatawa siya. Grabe ka. Magaling at talented ako, no? Masyado kang mapanghusga. Hindi siya sanay na may nakikinig ng ganon. Kapag nagsasalita siya tungkol sa basketball, sa sari-sari store ng nanay niya, sa pangarap niyang basta yumaman, karaniwan walang gaanong pumapansin. Pero si Naomi nakatingin lang at tahimik na nakikinig. Gusto ko talagang magkaroon ng sariling negosyo balang araw, sabi ni Sevi minsan habang nasa jeep sila. Ayoko habang buhay sa tindahan lang. Gusto ko yung tipo ng may sariling bahay si mama, yung hindi na siya nagbibilang ng barya tuwing gabi. Mahirap kasi talagang buhay. Ambisyoso ba ako? Hindi, sagot nito. Maganda nga yun na may pangarap ka. Parang may mainit na dumaloy sa dibdib niya. Simpleng salita lang yon. Pero iba ang dating. Pakiramdam niya ay nakikita siya ni Naomi. Hindi lang yon makulit, palabiro, at pa-cute na Sevi kundi ang totoong Sevi na seryoso rin naman sa buhay. Isang hapon, huminto sila sa fishballan malapit sa terminal.
Libre ko na, sabi niya agad. Hindi na kailangan, sagot ni Naomi. Umiling si Sevi. Treat ko na, sige na. Umorder siya ng 20 piraso. Nang iabot ng tendero ang baso ng fishball, nagmamadali na silang sumakay sa jeep. Kaya lang, sa kanila napansin na walang stick ang kay Naomi. Napatingin sila sa isa't isa. Okay lang, sabi ni Naomi. Napalunok naman si Sevi. Share na lang tayo ng stick. Pwede rin naman na susubuan na lang kita. Tumawa siya nang magsungit si Naomi. Kaya naman binigay niya na lang ang stick dito. Ito ang nauna niyang pinakain. Ang anghang, reklamo ni Naomi. Arte mo, sabi naman ni Sevi pero ngumiti pa rin. Hindi niya alam kung bakit, pero parang sobrang simple ng eksenang yon. Hindi siya ganoon kapag mayroon siyang crush. Karaniwan, mabilis lang. 1 linggo, 2 linggo, tapos may bago na. Pero kay Naomi, lumagpas na ng 1 buwan. 2, 3, hindi pa rin nawawala. Sa halip, mas lumalalim. Mas nasasanay siya na katabi ito sa jeep. Mas nasasanay siya sa tahimik nitong presensya. Mas nasasanay siya na kapag may gusto siyang ikwento, si Naomi ang unang naiisip niya. Isang hapon, biglang bumuhos ang ulan habang palabas sila ng gate. Napatawa si Sevi habang tumatakbo. Dali! Sumilong sila sa ilalim ng saradong tindahan. Malakas ang ulan at parang pinapalo ang kalsada. Magkatabi sila ni Naomi at halos magkadikit. Ramdam niya ang balikat ni Naomi sa braso niya. Hindi ito umiwas, hindi rin lumayo. Tahimik sila sandali. Pinapanood ang ulan. Naomi! Tawag niya rito. Tiningnan niya ito. Basa ang ilang hibla ng buhok sa gilid ng mukha ni Naomi. May tatanong sana ako. Tumaas ang kilay nito. Ano nga? Huminga siya ng malalim. Kung nararamdaman ko kasi na na-crush yata kita, Naomi. Saglit silang nagkatitigan. Maya-maya ay ngumiti ito. Ganun ba? Maraming salamat. Umawang ang bibig ni Sevi. Hindi tinanggap, hindi rin na-reject. Alam na nito na may crush siya rito pero hindi ito lumalayo. Nanatili lang sa tabi niya habang umuulan. At sa sandaling yon, habang magkadikit ang mga balikat nila at sabay pinapanood ang pagbuhos ng ulan sa kalsada ng Quezon City, sa lahat ng naging crush niya, si Naomi lang ang hindi niya gustong matapos agad. Isang araw sa school, hindi sinasadya ni Sevi na marinig. Galing siya sa court isang umaga bago mag-flag ceremony. Maaga pa, kaya kalahati pa lang ng klase ang nasa loob. Nakapatong ang bola niya sa ilalim ng braso. Pawis pa ang leeg nang marinig niya ang pangalan ni Naomi. Sabi ng pinsan ko, legit daw, sabi ni Carla. Nanaksak talaga ng lapis. Grabe, psycho. Tawa ng isa. Hindi raw basta-basta. Anak daw ng kabit ng mama niya yung tinusok. May kumalabog sa loob ni Sevi. Parang may biglang naglagay ng malamig na bato sa kanyang tiyan. So may kabit ang mama niya? Tanong ng isa pa. Oo, magulo raw yung pamilya. Kaya pala tahimik, di ba? May anger issue siguro. Mukha lang inosente. Nagtawanan ang mga ito. Hindi niya namalayang napahigpit na pala ang hawak niya sa bola. Ayaw niyang makarinig ng mga ganoong bagay tungkol kay Naomi. Anong nakakatawa? Malamig niyang tanong. Napalingon ang tatlo. Uy, Vergara, sabi ng isang lalaki. Crush mo ba? Sensitive ka yata. Hindi ko tinatanong kung crush ko. Sagot niya at nakapirmi ang tingin. Tinatanong ko kung anong nakakatawa. Nagkatinginan ng tatlo. Chill ka lang, sabi ni Carla. Nagkakwento lang naman ako. Hindi nyo nga alam kung anong totoo pero grabe nyo ng pag-usapan. May bahid na ng inis sa mga salita ni Sevi. Di tanungin mo siya, sagot ng lalaki. Baka tusukin ka rin. May sumundot na inis sa dibdib niya. Ulitin mong sinabi mo. Ano? Nakangisi pa rin ang lalaki. Ulitin mo sabi.
Sevi! Boses yon ni Naomi. Nandoon si Naomi. Hindi niya alam kung gaano katagal itong nakatayo roon. Hindi niya alam kung gaano karami ang narinig nito. Hindi nagsalita si Naomi. Dumaan lang ito sa gitna nila, diretso sa upuan malapit sa bintana. Hindi tumingin kahit kanino, parang walang nangyari. At mas masakit yon. Hindi natapos doon. Sa recess, nakita niyang muli ang parehong grupo sa may koridor. Uy, bantayan mo ballpen mo! Biro ng lalaki sa isa pang kaklase habang dumadaan si Naomi sa malayo. Baka hindi na niya narinig ang dulo. Tinulak niyang lalaki sa balikat. Ano bang problema mo? Problema ko? Ikaw tong may problema? Sagot ni Sevi. Uy, relax ka lang. Sumigaw siya rito. Hindi nakakatawa yun. Totoo naman daw. May ebidensya ka? Mas lalong napipikon si Sevi sa sagot nito. Wala naman, di ba? Walang ginagawa sa inyo yung tao pero kung mapag-usapan nyo, parang pinapako nyo na sa krus. Bakit ganyan ka kaapektado? Bakit boyfriend ka ba? Hamon ng lalaki sa kanya. Hindi na siya nakapag-isip. Isang sapak ang binigay niya sa pisngi nito. Hindi ganun kalakas pero sapat para matumbang lalaki sa likod ng upuan. Nagkagulo, may humila sa kanya, may sumigaw, may tumawag ng teacher. Sa gitna ng ingay, saglit niyang nakita si Naomi sa dulo ng koridor. Hindi ito natataranta, nakatayo lang at matamang nakatingin sa kanya at hindi niya mabasa ang nasa mga mata nito. Pinatawag sila sa guidance, pareho silang napagsabihan at pareho ng may warning. Hindi solusyon ang pananakit, sabi ng guidance counselor. Tahimik lang si Sevi, sa isip niya, simple lang naman ang ginawa niya. May nang-insulto kaya ipinagtanggol niya ang iniinsulto. Tama lang ang ginawa niya. Paglabas nila ng opisina, nakita niyang naghihintay si Naomi sa may hagdan. Nakatayo habang nakasandal sa pader. Bakit mo ginawa yon? Tanong agad ni Naomi. Hindi siya handa sa tono nito. Anong bakit? Narinig mo naman sila. Iniinsulto ka nila, Naomi. Hindi mo kailangan sapakin. At ano yon? Diretso ang tingin nito. Natigilan siya. Ano ngayon? Sanay na ako sa mga ganon. Titigil din naman ang mga yon kahit na wala kang gawin. Parang may sumampal sa kanya. Hindi ibig sabihin na sanay ka ay okay na. Naomi, hindi magiging okay yun. Ano, gusto mong hayaan na lang? Oo, hindi ibig sabihin na kailangan mo akong ipagtanggol. Oo, Sevi. Mas mariin ngayon ang boses ni Naomi. Hindi mo kailangan maging bayani. Hindi ko hiningi na ipagtanggol mo ako. Akala mo ba gusto kong pag-usapan ulit? Akala mo ba gusto kong may mag-away dahil sa pangalan ko? Sila naman ang nagsimula. Napailing si Naomi. Pero ikaw ang tumuloy, Sevi. Hindi yun hahaba kung hindi mo pinatulan. May ilang estudyanteng dumadaan sa gilid nila. Napansin yun ni Sevi pero hindi niya na iniintindi. Akala niya kapag pinagtanggol niya ito, makakakuha siya ng puntos. Akala niya kapag pinakita niyang kaya niyang manakit para kay Naomi, makikita nito kung gaano siya kaseryoso. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Naomi. Minsan mas gusto ko na lang na walang pumapansin. Mas tahimik pero sa ginawa mo, mas lalo lang akong mapag-uusapan. Maya-maya ay tinalikuran na siya ni Naomi. Napabuntong hininga na lang si Sevi at napapikit. Hindi niya na talaga alam ang gagawin kapag ito ang involve. 3 araw. 3 araw na hindi sila sabay maglakad palabas ng gate. 3 araw na hindi naghihintay si Sevi sa may pintuan habang nag-aayos si Naomi ng gamit. Hindi siya sanay sa ganoon. Tuwing dismissal, kusa nang napapatingin si Sevi sa hilera malapit sa bintana. Pero si Naomi, laging may kasabay na ibang kaklase palabas. O kaya, nauuna nang lumabas habang may kausap para kunwari hindi niya napapansin. Hindi naman sila nag-away ng sigawan. Hanggang sa dumating ang school intramurals. Si Sevi, naka-jersey ng Blue Falcons. Pawis na agad kahit warm up pa lang.
Huy, focus ka, sabi ni Jomar habang nagbabounce ng bola. May scout daw sa kabilang school, basta wag kang sabog. Sabog, tama ito. Sabog ang utak niya sa mga nagdaang araw. Habang nag-stretch sa gilid ng court, hindi niya maiwasang maghanap. Nakita niya si Naomi sa bleachers. Naka-class shirt din at nakapusod ang buhok ngayon. May hawak na tubig at tahimik lang na nakaupo sa gilid. Pre, ano nangyayari sa'yo? Tanong ni Jomar. Kanina ka pang lutang. Wala, sagot na lang ni Sevi. Pero alam niyang may mali. Hindi pa sila okay ni Naomi at nakaapekto yon sa kanya. Simula ng laro, mali agad ang unang tira niya. Mintis. Okay lang, sigaw ng kakampi. Sumunod na possession, nadula siya. Tinawanan tuloy sila ng kabilang side. Uy, Vergara, kinakabahan, sigaw ng kalaban. Hindi siya ganon, karaniwan, mas lalong gumagaling kapag may nanonood. Pero ngayon, tuwing maririnig niya ang sigawan ng crowd, hinahanap niya kung kasama ba roon ang boses ni Naomi. Tuwing mapapalingon siya sa bleachers, nahuhuli niya ang sarili. Isang pagkakataon, nagtagpo ang mga mata nila. Saglit lang yon, pero sapat para mawala ang focus niya. Naagaw tuloy ang bola sa kanya. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Jomar. Sorry, sagot niya. Pero alam niyang hindi lang yon ang dapat niyang sabihin. Kaya yon at natalo sila. Isang malakas na busina ang nagmarka ng pagtatapos. Parang may bumagsak sa dibdib ni Sevi. Alam niyang kaya niyang ipanalo yon pero hindi niya nagawa. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Jomar habang paupo sila sa gilid. Ewan, sagot niya at hingal pa rin. Pagkatapos maligo at magpalit, hinanap niya si Naomi. Nasa likod ito ng gym, malapit sa mga puno. Medyo tahimik doon kumpara sa quadrangle. Nakatayo ito at may hawak na cup ng gulaman. Lumapit na si Sevi. Hi! Tumingin ito sa kanya. Hi! May ilang segundong walang nagsalita. Ang pangit ng laro ko, una niyang sabi at pilit ang pagtawa. Napansin ko nga, hindi ka ganun dati. Mas magandang laro mo dati. Napakamot siya sa batok. May nanonood kasi. Maraming nanonood. Napakagatlabi si Sevi. Iba kapag ikaw. Lumalim ang tingin ni Naomi. Natahimik ulit silang dalawa. Hindi na kinaya ni Sevi ang bigat. Sorry sa suntukan. Sa pakikialam at sa pag-a-assume na kailangan mo ng tagapagtanggol. Akala ko kasi kapag ipinaglaban kita, makikita mo na seryoso ako. Kaso mali pala. Hindi pala tungkol sa kung ano ang kaya kong gawin para sa'yo. Baka mas tungkol sa kung anong kailangan mo talaga. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Naomi, gusto kita. Hindi lang crush na pabago-bago. Kasi alam mo naman ako, isang linggo may bago na. Pero sa'yo ang tagal na. At hindi siya nawawala. Itong nararamdaman ko. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Sevi. Kapag kasama kita, parang hindi ako kailangang magpatawa palagi. Kahit tahimik lang, okay lang. Parang nakikita mo ako kahit hindi ako nagbibiro. Napayuko siya sandali, tapos ngumiti ng pilit. Ang corny, no? Pero ito kasi talagang nararamdaman ko. Hindi pa rin nagsasalita si Naomi. Hindi ko sinasabi na sagutin mo ako. Mabilis niyang dagdag. Hindi ko nga alam kung naliligaw na ba ako. Basta gusto ko lang sabihin para malinaw. Para hindi ako sabog sa court. Kahit anong gawin ko dahil lang hindi ko masabi. Napatawa siya ng mahina sa sarili. Tumingin siya kay Naomi. Nakatitig ito sa kanya ng matagal. Hindi niya mabasa kung ano ang laman ng mga mata nito. Hanggang sa nagsalita ang dalaga. Alam kong gusto mo ko. Namula siya. Halata naman nga, Naomi. Kahit hindi mo ako gusto, okay lang. Basta alam mo, gusto kita, biglang sabi ni Naomi. Parang tumigil ang mundo ni Sevi. Ano? Gusto kita? Ulit nito ng mas malinaw. Gusto ko ang pagiging maingay mo at pagiging mabait. Natutuwa ako sa atensyon na binibigay mo sa akin. Pero hindi pa ako handa sa relationship. Marami pa akong inaayos sa sarili ko,
sa pamilya ko. Ayoko ng dagdag na komplikasyon. Saka mga bata pa lang naman tayo. Marami pang oras para dyan. Tahimik siyang nakinig. Kapag pumasok ako sa ganon, sabi pa ni Naomi, gusto ko, buo ako. Hindi yung kalahati lang o may mga bagahe. May kung anong tumama sa kanya roon. Hindi siya tinanggihan, hindi rin siya pinangakuan. Pero may nararamdaman din ito at sapat na sa kanya yon. Hindi ibig sabihin na ayoko, dagdag pa ni Naomi. Hindi lang ngayon, huminga siya ng malalim. At sa halip na mabigo, ngumiti si Sevi ng malawak. Okay lang, napakunot ang noo ni Naomi. Okay lang? Oo, napakamot siya sa batok. Kasi mutual pala. Oo, gusto mo ko, gusto kita. Para na rin akong nanalo. Hindi mo ako tinaboy, hindi mo ako pinagtawanan, at sinabi mo ang totoo. Pwede bang ganito muna? Walang label, walang pressure. Sabay pa rin sa jeep, sabay kumain ng fishball. Tapos kapag ready ka na, saka na lang natin pag-usapan ulit. Matagal bago ito nakasagot. Ganito muna, sige. At para kay Sevi, sapat na yon. Hindi niya kailangan ng official na sila. Hindi niya kailangan ng public announcement. Ang kailangan niya lang ay ang malaman na hindi siya nag-iisa sa nararamdaman. Talo siya sa laro, pero sa araw na yon, pakiramdam ni Sevi ay siya na ang may hawak ng tropeyo. Mula noong araw ng intramurals, parang may sariling mundo na sina Sevi at Naomi. Walang label ang relasyon nila, hindi niya ito matatawag na girlfriend, pero palagi naman silang magkasama. Pero isang Martes ng hapon, habang nag-aayos sila ng visual aids para sa English project, napansin ni Sevi ang isang kabatch nila na madalas dumaan sa kanilang classroom. Matangkad at varsity sa volleyball. Uy, Naomi! Tawag nito mula sa pintuan. Pwede ka saglit? Napatingin si Sevi. Tumingala si Naomi. Bakit? May tatanong lang ako tungkol sa science notes. Ikaw daw ang top sa quiz. Sandali lang, sabi ni Naomi kay Sevi bago lumabas. Sandali lang pero inabot ng 5 minuto. 10, 15. Hindi na niya naiintindihan ang binabasa niyang script para sa roleplay. Naririnig niya ang sariling tibok ng puso sa bawat segundo. Pre, chill ka lang, sabi ni Jomar. Napapansin ang pagiging tahimik niya. Wala lang yan. Pagbalik ni Naomi, may hawak itong papel. Anong meron? Casual niyang tanong. Nagpapasagot lang ng problem, sagot nito at umupo sa tabi niya. Ang tagal naman, tumawa si Naomi. May hindi kasi siya magets. Hindi yon ang huli. Sa sumunod na linggo, halos araw-araw may dahilan ng lalaki na yon para kausapin si Naomi. Minsan sa corridor, minsan sa kantin, minsan sa may court habang nagpa-practice si Sevi. Anong meron sa inyo? Diretso niyang tanong nang hindi na siya makapagpigil. Ha? Kunot noon itong sagot. Lagi kayong magkausap. Umawang ang bibig ni Naomi. Tinatanong niya lang ako, may project daw kasi sila. Project na 1 linggo? Inis na tanong ni Sevi. Napabuntong hininga si Naomi. Anong punto mo, Sevi? Para saan tong pinag-aawayan natin? Hindi niya agad nasagot. Hindi niya masabi ang totoo na nagsiselos na siya. Na naiirita siya sa tuwing nakikita niya na may ibang lalaking nakakatawa sa harap nito. Wala, sabi niya sa huli. Wala lang. Hindi mukhang wala kung inaaway mo ako ng ganito. Alam mo, dyan ka na nga. Uuwi na lang ako. Bago pa siya makapagsalita, umalis na si Naomi. Pero ang selos kay Sevi, sumabog yon isang Biyernes. Sabay silang naglalakad palabas ng gate. Mainit ang hapon pero mas mainit ang ulo niya. Kanina na naman, sabi ni Sevi at hindi na kayang itago. Ang alin? Tanong ni Naomi. Yung lalaki na yun, bakit ba kasi ang bait mo ron? Halata na mo nagpapapansin lang sa'yo kasi type ka. Gusto kong pormahan. Ini-entertain mo naman. Kaya akala niya pwede kang landiin, Naomi. Huminto si Naomi sa paglalakad. Excuse me? Hindi ba obvious? Sagot niya at tumaas ng boses.
Parang lagi na lang kayong may secret meeting. Hindi mo ba nakikita? Nakikita ang alin? Na parang ewan. Napakamot siya sa batok at sobrang frustrated na. Hindi ko gusto na nag-uusap kayo. Nagiging malapit sa isa't isa. Basta ayoko, Naomi. Hindi mo gusto? Ulit nito at mas malamig ang tono. Oo, hindi ko gusto. Alam mo namang gusto kita kaya nagsiselos ako. Pag-amin ni Sevi. Gusto niyang sabihin na may pakiramdam siya na dapat ay siya lang. Pero hindi pa nga sila. Walang label, walang kasunduan na may relasyon sila, higit sa pagkakaibigan. Umigting ang panga niya. Hindi mo ba ako kayang i-reassure man lang? Reassure? Tanong pa ulit ni Naomi. Oo, sabihin mo man lang na wala lang talaga yung closeness niyo ng lalaking yun. Gusto kong mapanatag. Tahimik lang si Naomi. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang takot na nararamdaman niya. Na baka isang araw, mas piliin ito ang mas matanda, mas matangkad o mas cool. Hindi ko gusto tong pakiramdam na to, sabi ni Sevi at parang nanghihina na. Parang nawawala ako sa'yo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Naomi. Sevi, gusto kita pero hindi tayo. Hindi mo ako pag-aari. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo niya. Hindi ko naman sinasabing pag-aari kita. Depensa niya agad. Pero akala ko ba nagkakaintindihan tayo na gusto natin ang isa't isa? Mutual understanding, sagot nito. Pero hindi mo ako girlfriend, kaya wala kang karapatang pagbawalan ako sa kung sinong gusto kong mapalapit sa akin. Hindi ibig sabihin na kailangan kong umiwas sa lahat ng lalaki. Hindi naman lahat. Siya lang dahil naiinggit ako. Nagsiselos kasi alam kong gusto ko ng lalaking yon. Bigla niyang sigaw. May ilang estudyanteng napalingon. Tahimik lang si Naomi habang nakatingin sa kanya. Huminga ito ng malalim. Sevi, ang bigat. Anong mabigat? Napailing si Naomi. Ng expectations mo sa mga nararamdaman natin. Akala ko kapag hindi ako nakipagrelasyon sa'yo, mas may boundaries. Pero mukhang kahit wala, magiging ganyan ka pa rin. Parang may sumuntok sa dibdib niya. Expectations na ano? Napiliin mo ko? Expectation na ikaw lang. Hindi ba dapat? Tanong ni Sevi at bahagyang nasasaktan na sa kanilang pagtatalo. 14 years old pa lang tayo, sabi ni Naomi. Hindi pa nga tayo pwede mag-date nang walang paalam sa mga magulang natin. So puppy love lang to. Parang tumigil ang mundo niya. Puppy love lang sa'yo ang lahat, Naomi? Oo. Parang biro lang para sa kanya ang mga gabing hindi siya makatulog kakaisip dito. Parang biro lang ang mga pangarap niyang sabay silang tatanda. Ganun lang sa'yo? Mahina niyang tanong. Huwag mong seryosohin masyado, sabi pa ni Naomi. Itong nararamdaman natin, lilipas din to. Hindi lilipas ang sa akin, Naomi. Una pa lang seryoso ako. Akala ko parehong malalim ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Pagkatapos ay sasabihin mo sa akin na puppy love lang ang lahat ng to, sagot niya. Nasasaktan si Sevi. Hindi pareho ng lalim ng nararamdaman nila. Oo, 14 lang sila. Oo, wala pang trabaho, wala pang totoong responsibilidad. Pero para kay Sevi, hindi biro ang kaba niya tuwing hinahawakan niya si Naomi. Hindi biro ang pakiramdam niya tuwing sinasabi nila na gusto nila ang isa't isa. Kung ganito ka mag-isip, sabi ni Naomi ng mas mahinahon, baka kailangan natin ng space. Nagiging toxic ka lang. Aralin mo munang kontrolin yung nararamdaman mo. Masyado pa tayong bata para sa mga malalalim na damdamin, Sevi. Parang biglang naubusan ng hangin ang paligid niya. Toxic? Totoo ang nararamdaman ko. Toxic na agad sa'yo. Hindi niya inakalang maririnig niya ang salitang yon tungkol sa sarili niya. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang selos niya o ang realization na baka nga nasasakali ito sa pagiging demanding niya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o iiyak. Sa unang pagkakataon, naisip niya na baka magkaiba talaga sila ng kahulugan ng pagmamahal. Para sa kanya, nang aangkin ang pagmamahal.
Para sa kanya, kapag minahal niya, gusto niyang siguradong sa kanya. Pero para kay Naomi, may espasyo ang pag-ibig at hindi malalim dahil ang mga bata pa sila. Uwi na tayo, sabi nito sa huli. Naglakad sila papuntang terminal. Hindi magkadikit at hindi na magkahawak ang mga kamay. At sa bawat hakbang, ramdam ni Sevi ang bigat ng katotohanan na hindi sapat ang lalim ng nararamdaman niya kung hindi sila pareho ng paglangoy papunta sa pag-ibig na gusto niya. Lunes ng umaga, maaga ulit si Sevi. 3 araw na silang may space. Hindi sila sabay umuwi noong Biyernes. Hindi rin nag-message si Sevi noong Sabado. Pinilit niyang sundin ang sinabi nito. Hindi ka ba magte-text? Tanong ni Jomar noong weekend habang nasa court sila. Talaga ba? Kaya mong tiisin? Patay na patay ka kay Naomi. Hindi. Sagot niya, kahit kalahati ng utak niya, gusto nang mag-type ng kumusta ka. Gusto ko siyang bigyan ng space na gusto niya. Saka baka nga tama siya na masyado na akong toxic basta tungkol sa aming dalawa. Pero nang dumating ang Lunes, iniisip niya na baka sapat na ang 2 araw. Baka pwede na ulit. Pagpasok ni Sevi sa classroom, agad siyang napatingin sa hilera malapit sa bintana. Bakante, usal ni Sevi. Inayos niyang bag niya at naupo. Kunwari, hindi nag-aabang kay Naomi. Baka late lang. 7:30. Nagsimula na ang unang subject. Hindi pa rin dumadating si Naomi. Absent si Naomi? Tanong niya kay Lian na nasa likod. Baka may sakit. Saka, bakit sa akin ka nagtatanong? Hindi ba't mas close pa kayo nun? Normal lang naman ang isang absent. Hindi dapat kabahan. Pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Sevi. Nang sumapit ang Martes, bakante pa rin ang upuan ni Naomi. Mukhang matagal-tagal yata, bulong ni Carla. May nag-away daw ulit sa bahay nila. Napatigil si Sevi. Anong away? Ewan, narinig ko lang. Kanino? Nagkibit balikat ito. Kapatid ng kaibigan ko, kapitbahay nila yun eh. Sobra na siyang nag-aalala. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang kaba niya. Sa pagkakataong yun, hindi na niya napigilan ang magpadala ng mensahe. Hi Naomi, okay ka lang? Wala siyang reply na natanggap. Paglipas ng 2 oras, nag-text siya ulit. May sakit ka ba? Sabihin mo lang kung kailangan mo ng notes. Walang sagot, kaya kinabukasan ay nag-try siya ulit. Naomi, sorry sa lahat. Miss ko na ang mga daldala natin. Tama ka, chill lang dapat tayo sa feelings natin. Pangako, hindi na ako magiging toxic. Sinubukan niyang tawagan ng number, pero hindi na niya talaga makontak. Bakit hindi siya sumasagot? Tanong niya habang bantay sa tindahan ng kanyang ina. Nag-aalala na ako sa kanya. Hanggang sa isang gabi, pagkatapos magbilang ng barya sa sari-sari store ng kanyang ina, nagpa siyang pumunta sa address na sinabi nito minsan. Lumapit siya sa isang tindahan sa kanto. Manang, dito po ba nakatira si Naomi Ledesma? Ledesma? Ulit ng matandang babae. Ay, yung tahimik na dalagita. Opo, ngumuso ito. Lumipat na sila. Parang may kumabog sa loob ng tenga niya. Kailan po? Mga 2 linggo na. Napalunok si Sevi. Alam niyo po ba kung saan? Umiling ang matanda. Biglaan nga eh. Isang gabi lang na may truck para hakutin ang mga gamit nila. Tapos kinabukasan wala na. Parang katulad ng pagdating ni Naomi. Tahimik at bigla na lamang itong nawala. Wala man lang paalam. Inaway niya pa ng sobra. Baka may iba na pala itong iniintindi. Baka may nangyayari na pala sa bahay ni Naomi. At si Sevi, walang ibang inintindi kundi ang selos at pagtatampong nararamdaman niya. Lumipas ang 1 pang linggo, wala na silang naging balita pa rito. Kahit mga teacher, hindi rin alam kung nasaan si Naomi na naglaho na parang bula. Consider a dropout student na nga ito.
At natapos ang school year na yon na parang isang pantasya lang sa buhay niya si Naomi. 4 na taon ang lumipas bago niya natutunang huwag hanapin ang mukha ni Naomi sa bawat mataong lugar. Ngayon, second year na si Sevi sa isang state university sa Maynila. Marketing ang kinuha niya dahil balang araw gusto niyang palakihin ang sari-sari store ng kanyang ina. Gawing mini grocery, gawing mas malaki sa pangarap niyang basta yumaman. Hindi ka na masyadong pasaway, biro ng nanay niya isang Sabado habang nag-aayos siya ng soft drink sa ref. Ngumiti na lang siya. Kailan ba ako naging pasaway, Nay? Lagi naman akong sumusunod. Isang Lunes ng umaga, nagmamadali siyang pumasok sa campus. Maulan, kaya basa ang gilid ng pantalo niya. May hawak pa siyang kape na nabili sa labas. Sa hallway ng College of Business, siksikan ang mga estudyante. Freshman Orientation Week, kaya mas maingay kaysa dati. Hindi niya inaasahan, hindi niya hinahanap. Pero minsan, hindi naman nagtatanong ang tadhana. May boses ng babae na tumawag sa pangalan niya. Sevi? Parang may nag-freeze na bahagi ng katawan niya. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa gitna ng mga bagong mukha, nakatayo si Naomi. Mas mahaba ang buhok at mas maayos ang tindig. May suot na simpleng blouse at maong. May bitbit na makapal na accounting book. Naomi? Ang tagal na nang huli tayong magkita, sabi nito at napakagatlabi. Hindi ko inasahan na dito pa kita makikita. Parang normal lang na bati iyon. Parang hindi ito nawala nang walang paalam. Parang wala silang naiwan na mahalagang damdamin na naiwang nakabitin na lang. Dito ka nag-aaral? Tanong ni Sevi at pilit pinapakalma ang sarili. Napangiti naman si Naomi. Oo, freshman. Accounting. Marketing ako. Sagot ni Sevi kahit hindi naman ito nagtatanong. Alam ko, natigilan siya. Alam mo, napakagat ulit si Naomi ng labi. May nakita kong post dati sa mutual friend natin. Napalunok si Sevi. Ilang taon niyang sinubukan na hanapin ito sa social media. Pero wala siyang makita, kaya nagulat siya na updated ito sa buhay niya. Sagot ni Sevi. Nice. Halos magkalapit lang pala mga course natin. Nagkukumustahan sila pero sobrang awkward sa isa't isa. Parang dalawang estranghero na may mga lihim na hindi masabi-sabi. May class ka ba ngayon? Tanong ni Naomi. Napalunok si Sevi. Meron, minor. Ikaw? Saglit silang nagkatinginan. Parang parehong may gustong sabihin pero walang gustong mauna. Anong room? Tanong ni Sevi. B201. Hindi na niya napigilan ang pagngiti. B201 din ako. Napatawa ito ng mahina. Magkaklase pa talaga tayo sa minor subject. Mukhang tadhana talaga tayo Hindi niya alam kung biro yun o hindi. Pero kung joke man, wala siyang pakialam. Dahil para kay Sevi, pilit talaga silang pinagtatagpo ng tadhana. Naglakad sila papunta sa classroom na magkatabi. Pero may sapat na pagitan para hindi magdikit ang balikat. Hindi na sila 14. Pero ramdam niya na may naiwan pa rin sa feelings nila para sa isa't isa. At hindi yun basta nabura ng 4 na taon. Sa loob ng classroom, umupo si Naomi sa unahan, si Sevi sa gitna. Hindi tulad dati na kusa siyang haharap sa likod para kausapin ito. Ngayon, pareho silang may kontrol. Nagsimula ang lecture tungkol sa Rizal's life and works. Pagkatapos ng klase, sabay silang lumabas. So, simula ni Naomi. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Same, sagot niya. Akala ko sa ibang city ka nag-aaral dahil bigla kayong nawala. Lumipat kami sa province 2 years ago, then balik dito ulit para makapag-aral ako. May nangyari lang talaga sa family namin, sabi ni Naomi at pilit na napangiti. Bakit biglaan? Hindi niya napigilang itanong. Tumingin ito sa kanya. Long story, saka ayoko nang balikan.
Malungkot na lang na napangiti si Sevi. May kirot yon para sa kanya. Pakiramdam niya, kahit na magkakilala sila at close ni Naomi, hindi pa rin talaga siya nito lubos na pinagkakatiwalaan. Bahagyang ngumiti si Naomi. Sorry pala sa biglaang pagkawala. Parang may bumukas na lumang sugat. Hindi mo ko kailangang sabihan. Wala naman tayong label nun, di ba? Saka nag-away tayo bago ka tuluyang umalis. Pakiramdam ko, tinapos mo na rin kung anumang pagkakaunawaan na meron tayo noon. Napansin niya ang bahagyang pag-iba ng ekspresyon nito. Hindi ibig sabihin nun wala kang karapatang masaktan. Alam kong masakit yon para sa'yo na malaman mong mababaw ang nararamdaman ko. May feelings din naman ako sa'yo nun, pero hindi ko masyadong iniisip dahil mga bata pa tayo. Kaya para sa akin, puppy love lang talaga na nakaka-enjoy kapag nandyan, pero mabilis lang malilimutan kapag wala na. Hindi siya sumagot. Ayaw niyang magmukhang siya ang hindi naka-move on. Ayaw niyang aminin na may bahagi sa kanya na hindi talaga umalis sa damdaming yon. Okay lang, sabi niya sa huli. matagal na yon. Tumaas ang mga kilay ni Naomi. Talaga? Tumangon na lang si Sevi kahit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi. Sa mga sumunod na linggo, naging magkaklase sila sa 2 minor subjects. Hindi sila magkatabi, hindi rin naman sila sobrang magkalayo. Anak, may nililigawan ka ba? Tanong ng kanyang ina. Bahagya siyang nagulat. Wala naman ay. Busy ako sa pag-aaral. Naningkit ang mga mata ng kanyang ina. Bakit ka ganyan makangiti? Huling ngiti mo ng ganyan nung huling crush mo pa. Anong pangalan nun? Pami? Nami? Naomi po, Nay. Hindi na siya nagsalita pa. Ayaw niyang ikwento na nakita niya ulit si Naomi. Baka mausog pa at maudlot na naman gaya ng dati. Lumipas ang mga buwan na naging magkaibigan ulit sila. Isang umaga, sa hallway ng College of Business, nakasandal si Sevi sa pader. Hawak ang 2 paper cup ng kape. Lumabas si Naomi sa classroom. Bit-bit ang accounting book na parang hindi na mawawala sa kamay nito. Late ka, sabi nito. 5 minutes lang, sagot ni Sevi. Grabe ka naman. 5 minutes is 5 minutes. Inabot niya ang kape rito. Black lang to, puro kape. Baka magpalpitate ka na. Mahina itong tumawa. Sabay silang naglakad pababa ng hagdan. May org meeting ka ba? Tanong ni Sevi. Wala, library ako mamaya. May quiz kami sa cost accounting. Napangiti siya. Grabe, freshman ka palang ganyan na agad. Gusto ko matapos to agad, sagot ni Naomi habang diretso ang tingin. Gusto kong maging stable. Kung pwede nga lang hilahin ang mga taon at magmadali, nagawa ko na sana. Sa library, magkatabi sila sa mahabang mesa. Nakabukas ang libro ni Naomi, puno ng notes na maliliit at maayos. Kay Sevi naman, kalahati pa lang ang nababasa. Paano mo nagagawang mag-focus? Bulong ni Sevi. Ewan ko, madali talaga akong mag-focus kapag gusto ko ang ginagawa ko. Saad ni Naomi. Alam mo, nung umalis ako dati, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta sabi ni Mama, lilipat kami. Tapos, biglang wala na lahat. Huminto ang lapis ni Sevi sa papel. First time niyang marinig na kusa itong nagbukas. Hindi ka man lang nagpaalam. Mahina niyang sabi. Alam niyang petty pakinggan pero totoo yon. Nakakaramdam siya ng pagtatampo. Napahinto si Naomi. Hindi ko kaya noon na magpaalam sa'yo. Kaya kahit mga messages sa tawag mo, hindi ko na masagot. Bahagyang napayuko si Sevi. Tinanong kita kung okay ka. Hindi ka sumagot. Kasi hindi ako okay ng panahon na yon. Naghiwalay na talaga sila. Sumama na si Papa doon sa babae. Tuluyan na kaming iniwan. Nag-aaway din tayo noon. Ang dami ko lang talagang iniisip ng sandaling yon. Mapaklang tumawa ang dalaga. Yung tinusok ko ng lapis, kapatid ko sa tatay. Hindi nagulat si Sevi. Alam na naman niya yon. Pero masakit pa rin marinig ng manggaling rito. Dahil alam niya na hindi naman biro ang pinagdaanan ni Naomi. Galit ka ba sa kanya?
Maingat na tanong ni Sevi. Sa kapatid ko? Umiling siya. Hindi, bata lang siya. Galit ako sa sitwasyon, sa kanila, sa sarili ko. Bakit naman sa sarili mo? Napatingin ulit si Naomi sa kanya. Kasi hindi ko mapigilan magalit. Kahit alam kong hindi ko kontrol ang mga bagay-bagay, nagagalit pa rin ako. Napayuko si Sevi. Naomi. Mahinang tumawa si Naomi. Change topic na nga. Ang drama na masyado. Anyway, gusto kong mag-abroad, work, save, maybe settle somewhere na walang drama. Gusto kong maging independent at magkaroon ng stability. Yun lang. Tahimik ulit si Sevi. Simple lang ang mga pangarap niya dati. Basta yumaman. Basta makaahon sa sari-sari store ng kanyang ina. Pero ngayon, iba ang dating kapag naririnig niya ang mga plano ni Naomi. Parang gusto niya na rin isama ang dalaga sa kanyang mga pangarap. Kayang-kaya mo yan, sabi na lang ni Sevi. Ngumiti si Naomi. Ikaw, ano ng plano mo? Marketing, siguro corporate, o kaya negosyo. Gusto kong palakihin yung store ni nanay. Gagawin naming mini grocery, tapos franchise. Ang dami mong goal, pero ang daldal mo pa rin, malambing nitong sabi. Napangiti si Sevi. Pero this time, pinapakinggan mo pa rin ako. Palagi naman kahit na anong kwento mo, palagi akong nakikinig, sambit ni Naomi. Muli silang nagkatinginan, ilang sandali pa ay pareho silang natawa. Isang hapon, nagkape ulit sila sa maliit na cafe sa tapat ng campus. Libre mo? Tanong ni Naomi. Libre ko. Napangiti si Naomi. Bakit? Wala lang. May kailangan ka, no? May pagdududa pa sa boses nito. Nanlaki ang mga mata niya. Wala nga. Tinitigan siya ni Naomi. Ano yon? Yung totoo? Huminga siya ng malalim. Matanda na naman sila. Kung anumang mayroon sila, gusto niyang malaman nito na seryoso siya. Naomi, saad ni Sevi. Napalunok si Sevi at mataman itong tiningnan. Alam mo namang may nararamdaman pa rin ako, di ba? Hindi ito nagulat sa sinabi niya. Nagtagal tuloy ang kanyang pananahimik. Iniisip niya kung talagang nararamdaman pa rin ni Naomi na may pagtingin pa rin siya rito pagkatapos ng 4 na taon. Alam ko yan, saad ni Naomi. Marahan siyang tumango. Hindi na wala. Kahit umalis ka, kahit nagkunwari akong okay lang, hindi ko alam kung nakatadhana lang ba talaga tayo o naghahanap lang ako ng bagay na pwede kong paniwalaan. At sa mga delusion na yon, tayo talaga para sa isa't isa. Ngayong nakita ulit kita, ayoko nang magkunwari. Nakatingin lang si Naomi sa kanya. Parang inaabsorb ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto kitang ligawan, diretso niyang sabi. Sa pagkakataong yon, maglalakas loob ng ipakita kung gaano kalalim ang pag-ibig niya. Napakurap si Naomi. Sevi, huwag ka munang sumagot. Kinabahan siya bigla. Alam ko may plano ka. Alam kong gusto mong mag-abroad. Hindi ko pipigilan yon. Hindi ko aagawin yung pangarap mo. Gusto ko lang maging parte kahit papano. Marami pang pwedeng mangyari. Pero iniisip ko na magkasama tayong dalawa. Matagal siyang tiningnan ni Naomi. Mas lalo tuloy siyang kinabahan na parang sinusukat kung hanggang saan niya kayang panindigan ang mga sinasabi. Natuto na rin ako. Napalunok siya at tiningnan ang mga mata nito at bumaba sa mga labi. Napangiti si Naomi. Dati akala mo love means angkinin, ngayon parang hindi na. Napakamot si Sevi. Sinampal ako ng reality eh. Tama ka. Toxic nga ako. Huminga ng malalim si Naomi. Ang totoo, takot talaga ako sa commitments, expectations o sa possibility na masaktan ulit. Takot din naman ako, sagot niya agad. Palagi namang walang kasiguraduhan ng mga bagay sa mundo. Kasi baka isang araw, sabihin mo ulit na lilipat ka o aalis ka o hindi mo ako gusto. Tapos wala na naman ako magagawa. Pero mas takot ako na hindi ko subukan, Naomi. Ayokong isipin na palagi na lang magsisisi sa bandang huli. Napabuntong hininga si Naomi. Sige, pwede mo akong ligawan.
Parang may sumabog na fireworks sa dibdib niya. Talaga? Oo. Tumawa ang dalaga. Babawiin ko pa ba? Oh, wag. Halos mapasigaw siya. Napailing si Naomi at mas lalong tumawa. Ang OA mo? Hinawakan ni Sevi ang kamay nito. Hindi mo alam kung gaano ko to katagal hinintay. Alam ko, sabi niya rito. Pero slow lang, hindi tayo nagmamadali. Hindi mo ako aangkinin agad. Napakagatlabi si Sevi. Oo, hindi. Hindi ka magsiselo sa bawat lalaking kakausap sa akin. Nag-isip siya sandali. Magsiselos ako. Pero hindi ako magwawala. Hindi ko rin naman kasi mapipigilan ang pagsiselos ko. Dahil nga mahal kita. Pero hindi ako magiging irrational. Sisikapin ko, Naomi. Walang paglagyan ng saya sa kanyang pusong punong-puno na. Hangad niyang may mapatunguhan sila. Na makita ni Naomi ang kanyang halaga. 2 buwan lang nanligaw si Sevi. At pagkatapos nun, isang gabi sa tapat ng sari-sari store ng nanay ni Sevi, sinagot na siya ng dalaga. Pwede na ba kitang sagutin? Tanong ni Naomi. Parang tumigil ang mundo niya. Aha? Napailing ito. Ang slow mo talaga? Sinasagot na kita. Tayo na. Napahawak si Sevi sa buhok niya na parang hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sobrang saya. Official na? Bulong ni Sevi. Napangiti si Naomi. Official na. Girlfriend mo na ako at boyfriend na kita. Mahigpit niya itong niyakap at iniikot. Maligaya ang puso ni Sevi. Si Naomi ang first love niya, kaya aalagaan at mamahalin niya hanggang sa huli. Naging masaya sila sa kanilang relasyon. Hindi nila naging distraction ang isa't isa habang nag-aaral. Hanggang sa ilang taon ang lumipas. Hindi na sila estudyante lang na nagkakape sa pagitan ng mga klase. Nagtapos si Sevi ng marketing. Si Naomi, accounting with Latin honors pa. Proud ako sa'yo, sabi ni Sevi habang hawak ang medalya nito. Grabe, cum laude. Proud din naman ako sa'yo, sagot naman ni Naomi sa kanya. Hindi biro pagsabay ng school at pagtulong sa nanay mo at sa mga kapatid mo. Ngumiti siya at may kaunting hiya. Ikaw kasi, ang taas ng grades mo. Ako pasado lang. Hindi naman lahat ay nasa grades. Pero kahit anong sabihin ni Naomi, ramdam ni Sevi ang agwat na unti-unting lumalalim. Unang nakahanap ng trabaho si Naomi. Junior accountant sa isang mid-sized firm sa Makati. Si Sevi, after graduation, tumulong muna sa sari-sari store. Nag-apply siya kung saan-saan, pero mukhang hindi talaga siya maswerte sa mga trabaho. Grabe, sabi ni Naomi sa kanya. Month-end closing, parang hindi nauubos ang trabaho sa opisina. Pero gusto mo naman yan, sagot ni Sevi habang nag-aayos ng paninda. Mabuti kang at may trabaho na. Ako naghihintay pa rin ng tawag hanggang ngayon. Magkano starting mo? Sinabi nito ang halaga. Napahinto si Sevi. Mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Wow, sabi niya at pilit na ginawang magaan ang tono. Libre mo na ako. Tinawanan siya ni Naomi. Sige, libre kita minsan. Kalaunan, sa awa ng Diyos, nakahanap ng trabaho si Sevi. Kahit paano, nadama niyang may pinatunguhan ang kanyang mga pinag-aralan. Congratulations! Nakangiting bati ni Naomi sa kanya. May trabaho ka na and happy anniversary, my love. Napangiti si Sevi ng sobra. Salamat. Pasensya ka na. Ikaw ang gumastos sa anniversary natin. Sa susunod, ako naman. Mag-out of town tayo. Ang ganda ng hotel room na kinuha mo. Tumango si Naomi at sumandal sa kanya. Okay lang, naiintindihan ko na marami ka pang need na gawin at need mo ng money para sa family mo kaya hindi kita pinipressure. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin talaga magiging sabay ang lahat. Nagsimula ang tunay na bigat nang magkasakit ang nanay ni Sevi. Isang umaga, bigla itong nahilo habang nagbabantay ng tindahan. Dinala nila sa ospital at doon nila nalaman na may komplikasyon sa puso. Kailangan ng maintenance at kailangan ng pera.
Kuya, paano yan? Tanong ng bunso niyang kapatid. Gagawa natin ng paraan, Sagot ni Sevi kahit hindi niya alam kung papaano. Unti-unting nauubos ang ipon niya para sa kanilang dalawa ni Naomi. Unti-unting lumalaki ang responsibilidad niya para sa kanyang pamilya. Hindi lang siya boyfriend ngayon, panganay na si Sevi at breadwinner ng pamilya na tanging aasahan lang ng mga ito. Kumusta ka na? Tanong ni Naomi nang sagutin niya ang tawag nito. Napabuntong hininga siya. okay lang. Parang hindi. Tahimik siya sandali. May extra ka ba? Hindi agad nakasagot si Naomi. Magkano ang kailangan mo? Sinabi niyang halaga. Narinig niya ang paghinga nito sa kabilang linya. Sevi, alam kong nahihirapan ka, pero kakasimula ko pa lang na maging independent. May rent din ako sa condo. May binabayaran din ako kay mama. Alam ko, Mabilis niyang sabi. okay lang. Tanong lang naman. Magbibigay ako pero baka hindi buo. I'm sorry. Napalunok si Sevi. Okay nga lang, pasensya na. Hindi dapat kita tinanong. Girlfriend kita. Hindi dapat kita inuutangan. Sumagot agad si Naomi. Sevi, okay lang na utangan mo ko. Pwede naman. Pinapaalam ko lang sa'yo na hindi kita kayang pautangin ng sobra. I'm sorry. Ang tangi ko lang magagawa, damayan ka at pagaanin saglit ang kalooban mo kapag nalulungkot ka. Pero pagkatapos ng tawag, naramdaman niyang lumiit ang pagkatao niya. Hindi lang bilang tao, kundi bilang partner ni Naomi. Hindi niya gustong manghingi, pero wala siyang choice at ubos na talaga siya. Hindi na sapat ang kinikita niya sa trabaho. Mabuti na nga lang at nakukuha nila sa tindahan ang pang-araw-araw. Samantalang si Naomi, mabilis ang takbo. After 1 year, na-promote ito bilang senior associate. Grabe ka, sabi niya habang nagdi-dinner sila sa murang restaurant kasi yun na lang talaga ang kaya niya. Ang bilis mo. Napangiti si Naomi. Timing lang sa kasipag. Ang galing mo talaga. Samantalang ako, eto, stuck pa rin. Hinawakan ni Naomi ang kanyang kamay. Sevi, hindi competition to. Okay lang na mahuli. Hindi mo naman kailangan magmadali. Pero sa loob niya, hindi niya matanggap na naiiwan siya. Hindi naman siya naiinggit kay Naomi. Frustrated lang siya dahil sa mga nangyayari. Gusto niya nang makipag-settle down kay Naomi pero wala pa siyang napapatunayan. Mas umaangat pa ang dalaga sa buhay kaya mas lalo siyang nahihiya. Hanggang sa nagsimula ang maliliit na argumento ng frustrations ni Sevi. Hindi ka na sumasama sa mga lakad ko, sabi ni Naomi minsan. Kailan ba ako libre? Sagot niya. Alam mo naman na madalas na ako mag-overtime. Inaasikaso ko pa ang tindahan kasi hindi naman marunong ang mga kapatid ko. Napanguso ang girlfriend niya. Isang gabi lang naman, hindi naman kita pinipilit. Miss na kita kaya gusto lang kitang makasama. Natahimik si Sevi. Miss niya na rin ito. Pero sa tuwing magkasama sila, hindi na kasing gaan gaya ng dati. Mas madalas pagod siya o may iniisip. Isang gabi, kumain sila sa isang restaurant. Birthday niya kaya libre ni Naomi. Pero ayaw pa nga sana ni Sevi. Palagi na lang siyang nililibre ni Naomi. Parang wala na siyang ambag sa relasyon nila. May opening sa firm namin, sabi ni Naomi. Marketing assistant, pwede ka saka mas mataas ang pwede mong maging salary. Diyan kasi sa work mo masyado kayong underpaid. Pwede rin kitang tulungan na makapasok sa company namin. Accounting firm naman yan, sagot ni Sevi. Napatingin sa kanya ang girlfriend niya. May marketing team din. Baka hindi ako pumasa. Napangiti si Naomi. Subukan mo lang, saka nandun naman ako. Ako ang connection mo. Umiling pa rin si Sevi. Baka isipin ng iba. Kaya lang ako nandun dahil sa'yo. Anong masama kung tutulungan kita? Ego ba yan? Diretsahang tanong ni Naomi. Hindi. Bahagya itong napairap. Parang oo. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko pero pakiramdam ko, parang palagi ka na lang napo-frustrate sa akin. Ano ba? Kaya ka ba galit kasi ayaw mong umasa sa akin? Girlfriend mo ko at kung may maitutulong ako,
Bakit hindi mo gawang tanggapin? Napabuntong hininga si Sevi. Please, Naomi, wag na lang nating pag-usapan. Napapagod na ako. Marami akong iniisip. I'm sorry. Hindi niya alam kung bakit siya nagagalit. Siguro dahil tama ito. Siguro dahil ayaw niyang magmukhang umaasa. Sevi, ibinaba ni Naomi ang mga kubyertos. Ano ba talagang problema? Kung may problema ka sa akin, na sa kahit ano, sabihin mo sa akin dahil nahihirapan akong mga pa. Alam kong marami kang problema ngayon, pero sana unawain mo rin ang nararamdaman ko sa ginagawa mo sa akin. Naging mabilis ang paghinga ni Sevi at sa huli, inamin niya na lang din. Parang ang bilis mong umangat. Tumingin si Naomi habang nasasaktan. Pinaghirapan ko to? Hindi ko naman sinabing hindi. Napahawak siya sa ulo niya. Hindi ko alam. Nakakainis ng minsan. Naiinis ako na hindi mo ako kasing bilis. Na parang mas malayo ang mararating mo. Na baka isang araw, hindi na ako kasya sa buhay mo. Pakiramdam ko maliit ako. Sevi, bakas ang sakit sa mga mata nito. Hindi kita minamaliit. Hindi ko gustong maramdaman mo yan. Boyfriend kita at mahal kita. Ayokong makaramdam ka ng frustration so kahit anong inggit dahil lamang sa akin. Ayokong lamunin ka ng insecurities mo. Nangilid ang mga luha ni Sevi. Pero nararamdaman ko. Sorry. Hindi ko lang talaga mapigilan. Hindi mo kasalanan. Sa akin to. Nararamdaman ko to. Hindi ako kalaban mo, sabi ni Naomi at halatang disappointed. Kapag may achievement ako, parang hindi ka masaya. Masaya ako pero natatabunan lang talaga ng insecurities. Hindi ako frustrated sa'yo kundi frustrated ako sa sitwasyon nating dalawa. Lalo na sa sarili ko. Kasi dapat umuusad ako kasama ka. Dapat sabay tayong nag-grow pero hindi ko magawa dahil sa dami ng problema ng pamilya ko. At alam ko, kahit hindi mo sabihin, may kaunting disappointment kang nararamdaman para sa akin. Hindi ito nakasagot dahil alam niyang totoo yon. Ramdam niya rin naman kay Naomi. Hindi siya manhid. Para sa katulad nitong malaki ang ambisyon sa buhay, alam ni Sevi na hindi na siya nagiging sapat dito. Ilang linggo ang lumipas, napapansin na ni Sevi na may kakaiba. Mas tahimik na si Naomi, mas madalas may kausap sa cellphone. Mas madalas mag-isip habang magkasama sila. Isang gabi, nasa loob sila ng maliit na kondo ni Naomi. May take-out sa mesa na hindi pa nabubuksan. May sasabihin ako, panimula ni Naomi. Hindi maganda ang pakiramdam ni Sevi sa bagay na yon. Ano yon? Huminga ito ng malalim. May offer sa akin sa Singapore, 3 years contract, parang may bumagsak sa dibdib niya. Anong 3 years? Contract, senior role, mas malaking firm, mas malaking sweldo at mas magandang exposure para sa akin. Hindi siya agad nakasagot. 3 taon? Ulit ni Sevi at hindi makapaniwala. Anong plano mo? Tatanggapin mo yon? Tumango si Naomi. Gusto kong tanggapin. Para sa career ko yon at magiging mas magandang future ko. At ako? Nangilid ang mga luha ni Sevi. Naomi, paano ako? Paano tayo? Bakit puro sa'yo lang? Bakit puro future mo lang? Napalunok si Naomi. Para rin naman sa future natin to. Pero sa ngayon, let's do our best to achieve more. Marami pa tayong pwedeng abutin habang naghihintay na maging ready tayong mag-settle down. Pwede naman na long distance relationship ang meron tayo. Kaya natin yun, Sevi. Tumawa si Sevi ng mapakla. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sakit. Ayaw niya ng ganoong setup. LDR? Tanong ni Sevi. Oo, hindi na tayo bata. Kaya na natin to. Umiling siya kaagad. Hindi ko kaya. Napakunot ang noo ni Naomi. Bakit? Kasi alam ko kung paano natatapos ang LDR. Alam mo naman ang nangyayari. Naomi, sa mga magulang ko, di ba? Nang mag-abroad si Papa, inabandonan niya kami kasi hindi niya raw kaya ng LDR. Nang umuwi, sa ibang pamilya pumunta. Ayoko ng ganyan. Kapag malayo ka, baka matukso ka lang na lumandi sa iba. Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong ni Naomi. Mahal kita.
Hindi ko magagawa yun sa'yo. Hindi tayong parents mo, Sevi. Alam mo kung gaano kahirap yon, dagdag niya. Alam mo kung gaano kahirap maghintay sa taong hindi naman na pala babalik. Naluhan na lang si Naomi. Hindi ako ang tatay mo. Hindi ko naman sinasabing ikaw. Huminga siya ng malalim. Gusto ko lang naman na maintindihan mong takot ko. Kapag malayo, maraming pwedeng mangyari. Kapag malapit, wala. Sagot niya agad. Sevi naman, malayo man o malapit ang isang tao sa karelasyon niya, choice ang manloko. Kaya hinihingi ko na magtiwala ka sa akin dahil wala akong kahit na anong gagawin na makakasama sa relasyon nating dalawa. Hindi siya nakasagot. Tumulo na rin ang kanyang mga luha. Kaya niyang magtiwala. Kaya niya naman. Pero hindi sa pagkakataong yon. Ayaw niyang subukan, ayaw niyang tamaan ng trauma na mayroon siya simula bata pa. Hindi niya kayang wala sa tabi niya si Naomi. Nasanay na siya na palagi itong nasa paligid, na madali niyang mapuntahan kapag namimiss niya. Takot din siyang makahanap ito ng iba kapag nasa malayo na. Ma-realize na mas maraming lalaking deserving kumpara sa kanya. Umiling ang girlfriend niya. Sevi naman, hindi ko ginagawa to para saktan ka. Hinawakan niya ang mga braso nito. Pero sasaktan mo ko. Ang sakit-sakit. Ayokong malayo ka. Dito ka lang please. Natatakot ako mawala ka. Naipagpalit mo ko. Hindi nga sabi. Buliyaw ni Naomi. Hindi pwedeng lahat ng desisyon ko nakabase sa takot mo. Ano ba? Huwag ka namang maging makasarili. Mahal kita pero hindi na kita maintindihan. Sumigaw na rin si Sevi. Hindi ko kayang mahalin ng taong 3 taon kong hindi mahahawakan. Hindi ako bagay na kailangang hawakan para mag-exist. Gusto kong piliin ang future ko, ang career ko. Huwag kang maging selfish dahil ang walang nangyayari sa buhay mo. Oo tayo. Pero hindi lang tayo ang meron ako. Hindi pwedeng ikaw na lang ang sentro ng buhay ko, Sevi. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Di lumalabas din na minamaliit mo nga ako. Nanlaki ang mga mata ni Naomi at may kasama ng mga hikbi. Hindi. Ano ba, Sevi? Lawakan mo naman ang pag-iisip mo. So sinasabi mong makita ng utak ko para unawain ka? 3 years, Naomi. Sabi niya at punong-puno ng sakit ang boses. 3 taon ako maghihintay habang ikaw umaangat doon. At anong gusto mo? Tanggihan ko? Dito na lang ako? Magsettle sa kung anong meron kasi hindi ka makasabay? Umawang ang bibig ni Sevi. Hindi ko sinasabing magsettle ka. Pero yun ang tunog. Ayaw mo kong mawala pero hindi mo ko pag-aari. Hindi niya namalayang nakasigaw na siya. Hindi ko sinasabing pag-aari kita. Bakit pagkasama kita? Palaging may kailangang isakripisyo. Kapag may pangarap ako, kailangan kong timbangin kung masasaktan ka. Kapag may opportunity ako, kailangan kong isipin kung matatakot ka o lalamunin ka ba ng insecurities mo. Bakit? Bakit sa halip na maging masaya ako sa achievements ko, nauuwi lang sa pakiramdam ng guilt dahil sa'yo? Bakit palaging ganun? Tumulo ang mga luha niya. Wala nang maisagot si Sevi. Pakiramdam niya, lahat ng sinasabi ni Naomi, mga salitang kinimkim lang nito at hindi piniling sabihin sa kanya noon. Bakit ganito? Hindi dapat ganito ang pagmamahal, Sevi. Hindi pwedeng mawala tayo sa mga sarili natin. Dagdag ni Naomi habang tumutulo ang mga luha. Pero kapag kasama kita, parang kailangan kong lumiit para lang hindi ka masaktan. Hindi ko hinihinging lumiit ka, sigaw niya. Pero pinaparamdam mo. Napahawak siya sa ulo niya. Hindi mo ba nakikita? Nahihirapan ako. Ang dami kong responsibilidad. May sakit si nanay, pinag-aaral ko ang mga kapatid ko. Tapos ngayon, ikaw aalis. At kasalanan ko yun? Si Sevi naman ngayon ang humihikbi. Hindi ko naman sinasabing kasalanan mo. Pero sinisisi mo ako sa nararamdaman mo. Dahil mas madali sa'yo. Napaupo na lang si Sevi. Mas madali sa'yo na umalis. Mas madali sa'yong mangarap. Wala kang inaalalang pamilya na umaasa sa'yo. Parang may nabasag sa pagitan nila. Wala? Mahina na ang boses ni Naomi. Wala akong inaalala? Ano bang gusto mong sabihin ko, Sevi?
Sabihin ko na mas mabigat ang buhay mo kaysa sa akin? Sabihin ko na mas valid ang takot mo kaysa sa pangarap ko? Akala ko partner kita. Hindi pa bigat sa buhay ko. Parang may sumuntok sa sikmura niya. Pabigat? Pabigat lang ako ha, Naomi. Oo, kasi imbes na suportahan mo ko, hinihila mo ko pababa sa takot mo. Dinuro ni Sevi ang kanyang girlfriend. Hindi mo lang maintindihan kung gaano kahirap para sa akin. Pero tinulak siya nito. At hindi mo rin maintindihan kung gaano kahirap para sa akin na mahalin ka, habang pakiramdam ko kasalanan kong umasenso. Natahimik siya pagkatapos nun. Sobrang bigat at masasakit na mga salita ang binibitiwan nila sa isa't isa. Pinunasan ni Naomi ang mga luha. Siguro, hindi ka talaga handang magmahal ng taong mas malaki ang pangarap kesa sa'yo. Nanlaki ang mata ni Sevi. Siguro, gusto mo yung kaya mong sabayan o mas mababa sa'yo para hindi ka ma-insecure. Mas lalo siyang nasaktan sa mga sinabi ni Naomi. Ang baba ng tingin mo sa akin. Hindi ako ang may mababang tingin sa'yo, Sevi. Ikaw, sobra kang nagpapadala sa insecurities mo, kaya ang frustrations mo, sa akin mo nalang binubunton. At ayoko nito. Nakakapagod ka na. Sumabog ang galit niya. Fine. Kung career ang gusto mo, piliin mo yan. Sanay ka namang unahin yan. Hindi ko kailangang mamili kung hindi mo ko pinapapili. At sa'yo? Ano ba talagang mahalaga? Ako? O yung pride mo? Kung mahal mo ko, sabi ni Sevi, mas mahina pero puno ng galit. Hindi ka aalis. Napapikit si Naomi. Kung mahal mo ko, hindi mo ko pipigilan. Pareho sila na may luha na. Pareho ring sugatan sa nangyaring pagtatalo. Pagod na ako, sabi ni Naomi. Napalunok si Sevi. Ako rin. Pagod na ako na palaging kailangan kong paliitin ang pangarap ko para hindi ka matakot. Mapaklang tumawa si Sevi. Pagod na ako na pakiramdam ko, hindi ako sapat sa mundo mo. Siguro, hindi tayo para sa parehong direksyon. Siguro mas bagay ka sa taong walang baggage. Siguro mas bagay ka sa taong kayang abutin sa madaling paraan ang mga pangarap. Nagkatinginan sila. Pareho na silang luhaan at nasasaktan. Kung ganito lang din, ayoko na. Matatag na sabi nito. Fine. Maghiwalay na lang tayo. Yun na yata ang pinakamasakit na mga salitang nasabi niya kay Naomi. Binuksan ni Sevi ang pinto. Good luck sa Singapore. Malamig niyang sabi bago umalis. Sa pagkakataong yon, hindi niya na ito hinintay pang sumagot. Baka kapag may narinig pa siya kay Naomi, magmakaawa at lumuhod lang si Sevi. Hindi niya ibababa ng ganoon ang sarili. Tama na ang lahat ng yon. Sobra na silang nagkakasakitan. At katulad noon, si Sevi na naman ang naging lason sa pagmamahalan na yon. Umalis si Naomi na hindi na sila muling nag-usap. Na-block niya na rin ito sa lahat ng social media accounts. Ayaw niyang makita ang mga ganap nito sa buhay. Ayaw niyang malaman ang mga ginagawa nito at masaktan kasi wala siya sa tabi nito. Para sa peace of mind ko, bulong niya sa sarili. Para hindi siya mabaliw kakaisip kung sino ang kasama nito sa bagong opisina. Kung may bagong kaibigan, kung may bagong kapalit. Ayusin ko muna ang sarili ko, sabi ni Sevi sa kapatid niya isang gabi habang nagsasara sila ng tindahan. Kuya, okay ka lang ba? Tanong ng bunso niyang kapatid. Okay lang, may mga bagay nang talagang natatapos. Hindi niya alam kung pinapaniwala niya ang kapatid niya o ang kanyang sarili. Ang alam niya lang, sobrang sakit pa rin ang nangyari sa kanila ni Naomi. 3 buwan pagkatapos umalis ni Naomi, nasa ospital ulit sila. Mas tahimik na ang nanay niya ngayon. Sobrang hina na nito at sobrang payat na. Sevi, tawag nito. Nay, naluha ang kanyang ina. Huwag mong pabayaan ang mga kapatid mo. Hindi niya gusto ang tono nito. Nay, huwag mong sabihin yan. Nilalaban ka namin. Magiging okay ka lang. Aalagaan ka namin. Ngumiti ito ng mahina. Pagod na ako.
Hindi siya handa. Hindi siya kailanman magiging handa. Namatay ang nanay niya madaling araw. Walang mahabang paalam at parang natulog lang ng mahimbing. Sa burol, tahimik si Sevi. Nakaupo lang siya sa gilid, nakatingin sa kabaong, hawak ang rosaryo na bigay ng nanay niya noong high school pa lang siya. Sa gitna ng lamay, saglit niyang naisip na kung nandoon si Naomi, hahawakan siguro nito ang kamay niya. Pero wala na si Naomi at wala na rin siyang babalikan. Pagkatapos mailibing ang kanyang ina, tuluyang nag-iba si Sevi. Hindi na siya yung lalaking takot maiwan. Ngayon, siya ang hindi pwedeng bumigay. Nagtrabaho siya ng maseryoso. Kailangan niyang kumilos para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga kapatid. Lumipas ang mga taon. Unti-unting naging maayos ang takbo ng kanyang career sa brand marketing. Mula sa pagiging marketing staff, naging brand associate. Pagkatapos ay naging brand manager sa isang local FMCG company. May sarili na siyang cubicle, may sariling team at may sariling business cards. Sir Sevi, tawag ng mas bata sa kanya. Ready na raw po. Nandiyan na raw po yung clients. Tumango-tango siya. Sige na, susunod na ako. Dumating din ang panahon na may nagpakita ng interes sa kanya. Nakilala niya si Lara sa HR company nila. Maaliwalas ang mukha, madaling kausap, hindi komplikado ang mga gustong mangyari sa buhay. Coffee after work? Tanong nito isang Biyernes. Saglit siyang nag-isip. Sure, madali ang lahat kay Lara. Sa unang ilang buwan, naisip ni Sevi na ganoon pala ang healthy na relasyon. Walang sigawan, walang sumbatan. Walang takot na aalis bigla. Hindi ka seloso? Sabi ni Lara minsan habang magkasama sila sa mall. Mahal mo ba talaga ako? Napalunok siya sa tanong na yon. Seloso naman pero hindi ako bata para maging ganyan ka-immature. Pero alam niyang may parte sa kanyang sarili na nagsisinungaling. Dahil hindi naman siya ganon sa first love niya. Pagdating kay Naomi, hindi niya mapigilan ang emosyon. Magsiselos kung magsiselos siya, kaya nga toxic ang naging relasyon nila. Si Lara, simple ang pangarap. Gusto lang ng steady life, kayang-kayang ibigay yon ni Sevi balang araw. Pero may mga gabi na habang kausap niya si Lara, biglang may papasok na alaala. A happy anniversary! Nakangiting bati niya kay Lara. Tipid itong ngumiti at tinanggap ang bulaklak na ibinigay niya. Salamat! Sa mga ganoong klaseng dinner, palaging si Lara ang maingay. Pero sa pagkakataong yon, tahimik lang si Lara. Kaya alam ni Sevi na may mali o may mabigat na parating. May problema ba, Lara? Mahinang tanong ni Sevi. Ngumiti ang kanyang girlfriend pero hindi niya maintindihan kung bakit may sakit siyang nakikita sa mga mata nito. Mag-break na tayong dalawa. Umawang ang bibig niya. Lara, ano bang sinasabi mo? Hinawakan nito ang kamay niya at napabuntong hininga. Thank you for loving me. Sa palaging pagsubok na piliin at mahalin ako. Pero hindi ako manhid, Sevi. Nararamdaman ko na mahal mo pa rin siya. Hindi kita kayang pilitin sa isang pagmamahal na hindi mo kayang ibigay ng buong buo ang sarili mo. First love mo si Naomi. At aminin mo man o hindi, hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap. Pero na-appreciate ko na sinusubukan mo akong mahalin, na tumagal tayo ng 1 taon. Sobrang bait mo at sobrang ideal mong boyfriend. Gusto na nga rin kitang maging asawa. Pero kahit parang sobrang perfect mo, parang palaging may kulang. Nararamdaman ko yun, Sevi. Napayuko siya. Wala na siyang masabi. Minahal niya si Lara. Yun naman talaga ang totoo. Pero hindi siya makausad dahil kahit nag-break na silang dalawa ni Naomi, pakiramdam niya ay hindi pa rin matapos-tapos kung ano ang mayroon sila. Sorry sa pagiging unfair, Lara. Mahinang pag-amin ni Sevi. Napangiti ito at hinalikan siya sa mga labi. It's okay. Ipaglaban mo ang pag-ibig mo. Pumili ka ng mga desisyon na hindi mo pagsisisihan sa bandang huli. At kahit hindi ako, basta maging masaya ka, okay na sa akin yon. Hindi niya napigilan ang mga luha.
Niyakap na lang niya si Lara. Sobrang buting babae ng kanyang girlfriend. Hangad niyang makatagpo ito ng lalaki na mas magmamahal dito. Simula ng araw na yon, wala mang kasiguraduhan, gumawa siya ng paraan para muling magpapansin kay Naomi. Na-unblock niya na ito sa lahat ng social media niya. Yun nga lang, hindi ito gaanong nagpo-post. Private din, kaya hindi siya makapag-message. Tatanggapin mo yung offer sa Singapore? Tanong ng boss niya. Tumango agad si Sevi. Yes, naisip ko na magandang opportunity yon para sa akin. Matagal niya na yung tinanggihan. Gusto niya kasing iwasan si Naomi. Pero ngayong may chance, pakiramdam niya, gumagawa ulit ng paraan ng tadhana para magkita sila. Aalis ka na talaga, kuya? 1 taon ka ron, 'di ba? Tanong ng kapatid niya. Tumango naman si Sevi habang inaayos ang mga gamit. Oh, 1 taon lang naman. Babalik naman ako. Magtatrabaho ako ron para mas makaipon at magbabaka sakali na mapuntahan si Naomi at makausap siya. Napangiti ang kanyang kapatid. Galingan mo, kuya. Suyuin mo ulit si ate Naomi. Kung kayo talaga para sa isa't isa, kayo talaga. At naniniwala ron si Sevi. Marami na silang pinagdaanan ni Naomi. Kailangan niya nang gumawa ng paraan para sila ang magkatuluyan. Subalit nang makarating siya sa Singapore at sadyain niya ito sa pinagtatrabahuhan, nalaman niyang katatapos lang ng kontrata ni Naomi. Na pagkatapos ng 5 taon, umuwi na ulit ito ng Pilipinas. Oo, umuwi na siya. Actually, kahapon lang talaga siya umuwi. Ako pa nga ang kasama niya sa airport. Saad ng Pilipinong katrabaho nito. Sino ka ba? Gusto mo sabihin ko sa kanya? Napalunok siya at marahang tumango. Sige, sabihin mo rin na sinubukan ko siyang i-message sa social media accounts niya. Sabihin mo na Sevi ang pangalan ko. Nang makaalis doon, natulala na lang si Sevi. Gusto niya na agad bumalik sa Pilipinas. Pwedeng-pwede niya yung gawin. Pero hindi naman pag-ibig lang ang pinunta niya roon. Kailangan niyang magtrabaho. Kami ba talagang para sa isa't isa? Bakit ganito? Bakit parang mali? Bakit parang palaging may hadlang? Nalulumbay ang puso ni Sevi. Hindi niya na alam kung saan kakapit, kung para saan pa ang lahat ng pag-asa. Makalipas ng 1 taon, "Kuya!" sigaw ng kapatid niya nang makalabas siya ng airport. Napangiti siya habang tinutulak ang kanyang mga gamit. Niyakap niya ang kanyang mga kapatid. 1 taon ang lumipas pero parang ang laki na nang nagbago sa inyo. Masaya sila habang nasa biyahe. Gayunpaman, habang napapatingin sa labas, hindi niya mapigilang maging malungkot. Maikli lang ang 1 taon at wala naman si Naomi roon, pero marami ang nangyari sa kanya sa bansang yon. Maraming lungkot, pagmamahal at mga aral na natutunan si Sevi. Talagang pupunta ka, kuya? Tanong ng kanyang kapatid. Napangiti na lang si Sevi. Oo naman, gusto kong makitang masaya siya. Kaya talagang pupunta ako. Habang nagmamaneho, mas payapa ang kanyang puso. Siguro dahil sa pagkakataong yon, alam niya na ang tunay na gusto niya. Sigurado na siya sa landas na kanyang tatahakin. Nang makarating sa simbahan, marami na roon ang tao. Bahagya siyang kinabahan. Nandun na ang groomsmen at bridesmaid pati ang ibang bisita. "Sir, pwesto na po kayo," sabi kay Sevi ng isang staff. Napangiti si Sevi. "Okay, thank you." Pumwesto na nga siya. Maya-maya ay nagsimula na ang kasal. Isa-isang pumasok ang mga abay. Nang bride na ang pumasok, hindi niya napigilang mapangiti. Ang ganda-ganda lalo ni Naomi. Ang saya niya. Mahina niyang bulong. Nakita niya itong naluluha habang nakangiti. Nagkatinginan sila at pareho silang natawa. Sa wakas, ikakasal na si Naomi. Nang lumagpas ito sa kanyang pwesto, huminga na lang siya ng malalim. Tumingin na siya sa unahan at tiningnan si Naomi na tanggapin ang kamay ng kaibigan niyang si Jomar. Ano kayang itsura ko kapag kinasal? Ayokong umiiyak. Gusto ko nakangiti lang. Bulong ni Lara sa kanya habang nagpapaypay. Mahina siyang tumawa at hinaplos ang bewang nito.
Kahit tumatawa ka o umiiyak, basta papunta sa akin, pakakasalan pa rin kita. Mahinang tumawa si Lara. Talaga? Pakakasalan mo ako? Ako na bang mahal mo? Mahina ring tumawa si Sevi. Wala ako rito sa kasal nila kung mahal ko pa. Nang pumunta ako sa Singapore, may bahagi na sa akin na tanggap na nahuli na ako at closure na lang ang kailangan ko. At nang nandun ako, mas napagtanto ko na ikaw palang namimiss ko. Ang minamahal ko sa kalmadong paraan. Na nagkumpara lang ako kasi akala ko yun ang totoong pagmamahal. Pero ang totoo, lumago lang ako bilang tao at sa paglagong yun, ikaw ang kasama ko, Lara. Naningkit ang mga mata ng kanyang girlfriend. Sana pala nag-boyfriend ako agad para nahirapan kang bumalik sa akin. Napapikit siya at nilagay ang noo sa balikat ni Lara. Kalmado na siyang magmahal pero baka hindi niya kayanin kapag si Lara na ang nakahanap ng iba. Hindi na lang talaga siya mag-aasawa. Nang matapos ang kasal, sumabay sila ni Lara sa palakpakan. Napangiti siya habang pinagmamasdan si Naomi, ang babaeng minsan niyang minahal. Akala talaga ni Sevi, ito nang makakasama niya hanggang dulo. Pero ganoon lang yata talaga ang buhay. May mga pag-ibig na dumarating hindi para manatili, kundi para hubugin siya at matuto siya sa mga pagkakamali. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi sapat ang pagmamahal kung hindi pa buo ang ating mga sarili. Hindi pag-aari ang pag-ibig kundi isang tiwala at pagpapalaya. May mga taong dumarating para turuan tayo, hindi para makasama habang buhay. At kung hindi man natin makatuluyan ang mga taong minsan nating minahal, baka yon ang paraan ng tadhana para ihanda tayo sa mas tamang pag-ibig na nararapat sa atin.